Palaging magmamasid, at kailangang alamin ang mga panganib na nagbabanta sa iyong kaluluwa. Maaring mapalayo ka sa piling ng Panginoong Diyos, kung hindi ka mag-isip sa dapat mong gawin, para sa kinabukasan ng iyong espiritu. Saksihan, ang mga nagsulpotang grupo, na umano'y nagsisigaw ng salita ng Diyos. Sa mga daan, sa social media, sila ay nangangaral ng patiwarik. Nagsasalita na parang boses mga anghel. Nagbibihis ng damit tupa, nagniningning sa ganda ang bawat ngiti at pagsasalita. Nakakaakit tulad sa isang perlas. Subalit, mag-ingat ka, di mo alam na ikaw o isa sa pamilya mo, ang susunod na magiging biktima na karahasang espiritual na ito. Ililigaw ka nila tungo sa pagkawasak. Sipsipin ang lahat mong pinaghirapan upang mapasa kanila ito. Kaya tapusin mo ang panunood sa video na ito, upang magkakaroon ka ng panglaban sa 5 buwad na grupong ito. Sa panahon na ito, mahigit 40,000 relihiyon na ang existido sa buong bansa, na siyang nagbigay ng kalituhan sa bawat tao. Nalilito kung sino ang kanilang dapat paniwalaan. Hindi alam kung alin sa mga relihiyon na ito ang totoong may kaugnayan ni Kristo. Dahil ang sinabi ng Biblia, ay iisa lamang ang tunay na simbahan. Kaya sabay-sabay nating tuklasin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Mag-uumpisa tayo, kung saan nagmula sa kanyang misyon ang unang Kristyanismo batay sa nakasulat sa Biblia. Dapat nating malalaman, na ang paglalakbay ng totoong iglesia, o ang tinawag na starting point nito, ay nag-uumpisa hindi kung saan-saan lugar lamang. Ayon sa Lucas Kapitulo 24 versikulo 47, ito ang sinabi, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Malinaw na ang orihinal na mga Kristiyano ay hindi iyong itinatag lamang sa ibang bansa, kundi dapat ito ay nanggagaling sa bayan ng Jerusalem ayon kay Kristo. At dapat din nating tandaan, na isa lamang ang simbahan na nagmula sa Jerusalem. Kung may iba't iba pang simbahan ngayon, ay walang kinalaman ng mga apostol tungkol sa mga sekta na yan. Dahil sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 28 versikulo 19-20, ang mga apostol lamang ang inuutosan ng Panginoon, upang mangangaral sa lahat ng mga bansa. At ang iglesia na ito, ay pinamumunuan ni Apostol Pedro, ayon sa kagustuhan ni Kristo. Sa Ebanghelyo ni Apostol Juan Kapitulo 21 versikulo 17, kung saan doon kay Apostol Pedro ibinili ni Kristo, ang kanyang simbahan, dahil siya ay umakyat na sa langit. Ngunit, ang nakapagtataka sa lahat ng bagong mga sekta, kung bakit ayaw nila na si Apostol Pedro, ang unang itinalaga ni Kristo, bilang pinuno ng simbahan na mula sa Jerusalem. Hindi nila matanggap na si Apostol Pedro, ang unang naging ama ng mga Kristiyano, dahil ayon sa kanilang pangangaral na si Kristo lang mismo, ang kinikilala nilang ama ng kanilang paniniwala. Dahil sa paniniwala na yan, itinakwil na rin nila ang iglesia na pinamunuan ni Apostol Pedro. At sinabing naubos na ang unang mga Kristiyano. Kaya ayon sa kanila, kailangan na babangunan na ang nawawalang simbahan, sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang sariling sekta. At malinaw, na dahil sa ito ay itinatag lamang ng mga taong ordinaryo, sa iba't ibang lugar, ibig sabihin na ito ay huwad, at hindi totoong nanggagaling sa Jerusalem. At lalong hindi naaayon sa pamamaraan ni Kristo, kung saan doon dapat mag-uumpisa ang pangangaral sa salita ng Diyos, sa bayan ng Jerusalem. Narito ang 5 mga grupo, na bigla na lamang itinatag, na walang sinabing propesyang naganap mula sa luma at bagong tipan. Ang tinawag na Seventh-day Adventist Church, na bigla na lamang sumulpot sa taong 1816, na itinayo ni Ellen Goldwhite, ngunit, isang babae ang founder nito, na madalas namang itinanggi ng mga Sabadista, at pinipilit na sabihin na hindi si Ellen Goldwhite ang founder kundi si Kristo. Ibig sabihin, matapos niya itong itinayo, siya ay itinakwil na ng kanyang mga kaanib. At naiiba na ngayon ang kanilang paniniwala, na umano'y ang Diyos mismo ang nagtatag nito, at hindi na si Ellen Goldwhite. Ngunit ang pang-aangkin na ito, ay hindi suportado ng kasaysayan.
Ayon sa Biblia, may mga babaeng propeta na pinapayagang magsalita katulad ni Propeta Ana. Ngunit walang mababasa na may babae na pinagpahintulutan na maaring magtayo ng isang relihiyon. Madalas din nilang ginamit ang 10 utos, at sinasabing sa pamamagitan ng pagsunod nito ay maliligtas sila. Ngunit, si Kristo na ang nasabi na ang 10 utos ay hindi dapat gawing batayan para sa kaligtasan. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 19 versikulo 16-30. Nang tinanong siya ni Jesus, kung nagawa ba niya ang 10 utos. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Malinaw na mali ang pagyayabang ng mga Seventh-day Adventist na sila ay maaring maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos. Dahil ayon kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng pagsunod nito, maliligtas ang isang tao. Sa parteng ito, masasabing sila ay nagpapanggap lamang na isang Kristiyano, dahil ang kanilang mga doktrina ay hindi naaangkop sa mga bagong kautusan, kundi sa pagpatuloy sa kautusan ng mga Hudyo. At hindi Kristiyano ang kanilang paniniwala, dahil ang kanilang sinusunod ay ang mga batas ng mga Hudyo. At alam natin, na kung sino ang sumusunod sa mga doktrina ng mga Hudyo, ay matatawag na isang pagkukunwari lamang na mga tupa sa Diyos. Ito ay mababasa sa Aklat ng Pahayag Kapitulo 3 versikulo 9, ito ang sinabi. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at ipaluluhod ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman. At matapos ang panahon ng mga apostol, wala tayong mababasa sa Biblia, na ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan sa isang Kristiyano lalo na sa isang babae. Upang maging isang manghuhula, katulad ng ginawa ng kanilang founder na si Ellen White. Kaya, ito ang nagpapatunay na ang kanilang grupo, ay nagpapanggap lamang na isang Kristiyano, ngunit ang kanilang paniniwala ay sinusunod mula sa mga Hudyo. Isa pang grupo, na bigla na lang nabuo sa Pilipinas, ay ang simbahan na pagmamay-ari ni Eli Soriano. Ang pastor na malakas magmura sa kanyang kapwa. Patunayan nilang nagmumura ako. Patunayan nilang nagmumura ako. Sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 22, ay sinasabi ni Jesus na ang sinumang nagmumura sa kanyang kapwa ng salitang English na "You are fool," ay maaaring mapasailalim sa apoy ng impyerno. Dito sa Pilipinas, ang salitang gago at tanga ay katumbas nito. Si Eli Soriano lamang ang isang pastor sa buong mundo na nagtuturo na ang pagmumura ay hindi kasalanan. Malinaw na siya ay nagpapanggap lamang na isang Kristiyano, ngunit ang kanyang pananalita ay sa demonyo. At ang sekta na kanyang pagmamay-ari ay hindi po naniniwala na si Kristo ay tunay na tao. Itinuturo nila ang isang anyo ng Docetism, kung saan ang kanilang pinuno na si Eliseo Soriano, ay nagsasabing si Jesus ay Diyos lamang, at hindi tunay na may kalikasan ng tao. Sa makatuwid, para na ring sinabi nila, na si Kristo ay nagpapanggap lamang na isang tao, ngunit hindi pala. Isang malaking kasalanan para sa Diyos, ang sabihin na siya ay nagkukunwari lamang. Dapat nating tandaan, na ang paniniwalang si Jesus ay kapwa tunay na Diyos, at tunay na tao, ay isang fundamental na doktrina ng tunay na Kristiyano. Ang pundasyon ng isang tunay na pananampalataya na Kristiyano, ay ang paniniwala na si Kristo ay may dalawang kalikasan. Na nagtataglay ng kanyang sariling katangian bilang Diyos, siya ay walang hanggan, walang simula, at makapangyarihan. Na mababasa sa Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8. At bilang tao naman, siya ay may simula, may pisikal na katawan, at naranasan ang mga damdaming pantao. Na mababasa sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas Kapitulo 2 versikulo 7. Na nagsasabi, at kanyang ipinanganak, ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban. Ito ang tunay na palatandaan ng pagiging totoong tao ng Panginoong Hesus, na siya ay may dugo at laman, na isinilang mula sa isang babae tulad natin. At ang hindi naniniwala sa mga katangian na ito ng Panginoon,
ay malinaw na nagpapanggap lamang na Kristiyano, tulad ng mga grupo na unang nabanggit. Isa namang sektang biglang tumayo, na parang nanggagaling sa langit na nagpapanggap na nakakita sa tunay na anyo ng Ama na Diyos. Ito ay ang sekta na tinawag nilang Mormonismo o Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Pinapahayag ng mga Mormons ang isang napaka-critical na pangangaral, na umano'y ang Diyos na Ama, ay katulad ng Panginoong Hesus na may pisikal na katawan ng laman at buto. Ang doktrina na ito, ay tiyak na taliwas sa pangangaral ng Kristyanismo. Dahil mula sa mga patriarka hanggang sa mga propeta at apostol, ay walang nagsasabi na ang Diyos na Ama, ay may laman at buto. Ang Mormonismo ay sumasampalataya sa Biblia, ngunit sila ay gumawa din ng sarili nilang kasulatan, na walang katiyakan na ito ay may basbas ng Espiritu Santo. At ang aklat na ito, ay ang tinawag na Book of Mormon, at ito ay itinuturing nilang kapantay ang halaga sa Biblia na galing sa Katoliko. Malinaw, na ito ay kalapastangan at labag sa batas ng Kristyanismo, na magkakaroon ng ibang kasulatan maliban sa isinulat ng mga apostol. At kung ito ang iyong pagbabatayan para sa iyong kaligtasan, tiyak na dadalhin ka sa imperno, dahil ang mga nakasulat dito ay batay lamang sa kanilang interpretasyon o nagmula sa sariling pananaw, tungkol sa kung ano ang dapat gawin upang maliligtas. At ang hindi kapanipaniwala na aral, ay ang tungkol sa tinawag nilang eternal marriage, na umano'y nangangahulugan ng panghabang buhay na pag-aasawa, na maaaring ipagpatuloy sa kabilang buhay matapos mamatay ang mag-asawa dito sa lupa. Malinaw na hindi ito katanggap-tanggap sa aral ng totoong Kristyanismo. Dahil ang sabi ni Kristo ay wala nang mangyayari na pag-aasawa sa kabilang buhay. Na mababasa sa Mateo Kapitulo 22 versikulo 30. Sinabi ni Jesus, sa pagkabuhay muli ay hindi sila mag-aasawa o ibinibigay sa pag-aasawa, kundi magiging katulad ng mga anghel sa langit. Dito, makikita natin, na ang mga aral ng sekta na Mormons ay gawa-gawa lamang ng kanilang founder na si Joseph Smith. At halata na ang kanilang mga doktrina, ay nagmula lamang sa sariling deklarasyon na sila umano ay mga Kristiyano. Ngunit hindi nakabatay sa doktrina ng Kristyanismo ang kanilang mga aral. At narito pa ang isang sekta, na parang kung saan magpunta ang Diyos ay naruroon din sila. Dahil ito ay tinawag na mga saksi ni Jehovah. Sa pangalan pa lang ng kanilang grupo, ay halata na walang katiyakan, dahil ang tunay na mga saksi sa Diyos ay yaon lamang mga apostol. Sila lamang ang nakakita at nakakapag-usap sa Panginoong Hesus. Yan ang totoong mga saksi, dahil sila mismo ay nakakita at nakarinig, sa mga utos ng Diyos. Ang mga saksi ni Jehovah, ay itinuturing din ang kanilang sarili na mga Kristiyano, ngunit marami sa kanilang mga doktrina ang hindi sumasang-ayon sa mga pangunahing aral ng karaniwang Kristyanismo. Ipinaglalaban ng mga saksi ni Jehovah, na si Jehovah lamang ang tunay na Diyos at iisa lamang siya. Itinuturing nilang isang tao si Hesus Kristo, ang unang nilikha ng Diyos, at hindi bahagi ng Diyos. Naniniwala sila na si Jesus ay hindi Diyos, kundi si Arkanghel Miguel. Ngunit ang totoo, si Kristo at si Arkanghel Miguel, ay magkaiba ayon sa nakasulat sa Biblia. Sa aklat ni Judas Kapitulo 1 versikulo 9, ay mababasa na si Arkanghel Miguel ay ang pinuno ng mga anghel. At tungkol naman kay Kristo, sa Hebreo Kapitulo 1 versikulo 6, binanggit. At nang ibalik niya ang unang ipanganak na anak sa mundo, sinasabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya paano sila ituring na mga Kristiyano, kung ang pinaniwalaan nilang Kristo na nagkatawang tao, ay hindi pala Diyos kundi ang anghel na si Miguel? Ang aral ng saksi ni Jehovah na ito, ay salungat sa nakasulat sa Pahayag Kapitulo 12 versikulo 7 na nagsasabi, na si Miguel ay isang anghel na mandirigma. At sa Lucas Kapitulo 2 versikulo 11 naman, si Kristo ay isang tagapagligtas. Kaya malayong mangyari na maging Kristiyano ang relihiyon na ito, kundi nagpapanggap lamang, dahil sila ang mga saksi na hindi nakakakilala sa kanilang pinagsaksihan. At ang mga saksi na nagsisinungaling lamang, ay tiyak na hindi papaniwalaan dahil ang mga ito, ay nagsasalita lamang na gamit ang kanilang sariling pananaw. At narito naman ang isang iglesia na walang sawang pang-aangkin, mayayabang na umano'y sila lamang ang maliligtas.
Ito ay walang iba kundi ang grupo na itinatag ng naliligaw na anghel. Ang Iglesia ni Cristo na nakabase lamang sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristo ay namimilit na itinuturing ang sarili nitong Kristiyano, ngunit marami sa kanyang mga doktrina ang hindi sumasang-ayon sa mga pangunahing aral ng karaniwang Kristyanismo. Katulad ng pagtatanggi nila sa pagkadivino ng Panginoong Hesus. Mahigpit na ipinagbabawal ni Felix Manalo na sabihin na si Jesus ay Diyos. Ang mga ministro sa sekta na ito ay parang nakukuryente kapag nakakarinig ng salitang si Kristo ay Diyos. Ito ay batay sa kanilang pagpapakahulugan sa mga talata tulad ng Hosea Kapitulo 11 versikulo 9. Na nagsasabing, hindi Diyos ang tao, at hindi tao ang Diyos. Ang interpretasyon na ito ay malinaw na nagmamarunong lamang ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. At nakalimutan nila na walang imposibleng sa Diyos, at magagawa niya ang lahat ng bagay. Totoo, hindi Diyos ang tao, at lalo namang hindi tao ang Diyos. Subalit, sino sila para gawing limitado ang kapangyarihan ng Diyos? Dapat nating tandaan na walang sino mang makakahadlang kung ang Diyos ang may gusto na maging tao. Walang maaring mang-aral na ang Diyos ay hindi maaring ipapanganak ng isang ina. Ayon sa aklat ng Isayas Kapitulo 55 versikulo 8, ganito ang sinabi ng Diyos. Ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Ang talatang ito ay binibigyang diin ang malaking pagkakaiba sa pag-iisip at paraan ng Diyos, kumpara sa pag-isip ni Felix Manalo, at sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Dito, malinaw na si Felix Manalo, ang may gustong manipulahin ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbigay nito ng limitasyon, at walang kakayahan na gawin ang sarili niya na katulad nating tao. Si Felix Manalo, ay walang pagsasawa na nagpapanggap sa maraming bagay. Katulad ng kanyang pagtuturing na pagiging isang anghel, na ibig sabihin, na may anghel na bumaba mula sa langit na nagkatawang tao. Tiyak na pati ang kanyang ina ay nagtataka, kung bakit biglang naging anghel na ang kanyang anak. At nagpapanggap na siya ay isa ring Mesiyas, dahil sa inaangkin din niya na siya ang huling sugo, na sana para kay Kristo lamang. At ang kasuklam-suklam na pangangaral ng Iglesia ni Cristo, ay ang pagsasabi na ang kaligtasan, ay nag-uumpisa lamang sa bansang Pilipinas, sa pamamagitan ng pagpasakop sa kanilang grupo. At ipinaglalaban din nila na si Kristo, ay namatay lamang para sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na itinayo sa Punta Ana, Manila. Subalit, ang mga talatang tulad ng Juan Kapitulo 3 versikulo 16, ay nagpapahayag na ang kaligtasan, ay makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At hindi sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng isang organisasyon, o pagpapasakop sa isang politikong grupo. Kaya lahat ng kanilang mga pangangaral, ay masasabing malayo sa propesya ng tunay na Kristyanismo, at ito ay halatang bunga lamang sa ambisyon ng kanilang tagapagtayo. Sa kabuuhan, ang unang simbahang Kristyanismo, ay tinawag na isang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa Daniel Kapitulo 2 versikulo 44, hindi ito relihiyon na katulad ng iba, na nagmumula lamang sa kung saan-saan lugar, at maari lamang na itatayo ng sinumang tao. Ito ang pinakamalawak na institusyon, na pinagsama-sama ang langit at ibabaw at lupa, ibig sabihin, ang kaharian na ito, ay pag-aari mismo ng Ama na Diyos, Anak at Espiritu Santo, hindi sa mga ambisyosong tao. Sana po may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.